Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF. Marahil ay hindi ito ang unang pagkakataon na maririnig kong pinag-uusapan sa telebisyon ang homosexuality. Maraming beses na rin kasing naipakita ang iba't ibang mukha ng mga tinatawag na bading o bakla. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang usapin sa isyong ito. At halos iisa ang hiling ng mga kabataang na-interview ng Manila Bureau. Ano yun? Panoorin ito. Bading, bakla, bayot, gay, homosexual. Ito ang ilan sa mga karaniwang tawag sa mga lalaking taliwas sa kanilang biological makeup ang ikinikilos, nararamdaman at ginagawa. Dati, ang pagkakakilala natin sa mga male homosexuals ay silang mga nagkikilos babae, nagpapahaba ng buhok at nagsusuot ng palda at blouse. Sila ay kilala sa tawag na cross-dressers, o mga nagsusuot ng damit na karaniwang para sa opposite sex. Pero ngayon, alam na natin hindi lahat ng bakla ay cross-dressers. May iba pa nga na lalaking-lalaki ang dating. Makaramihan ng mga scientists ang tingin dito, ang homosexuality ay inborn, no? Meaning hindi yan acquired, no? Meaning kasi maraming taong may konsepto dito na nakakahawa, nakakanin. Actually, hindi naman. Someone is born homosexual. So, sila na po ba ang factor ng environment sa pagiging homosexuality? Wala. That's very clear sa mga studies. Ang effect lang environment ay ano lang, kung gaano kalantad ang isang tao sa pagka-homosexual niya. Kasi you're born with it, pero depende na yan sa lipunan kung pwede kang lantad na lantad. Wala rin daw tiyak na edad kung kailan nalalaman ng isang lalaki kung homosexual siya. Ang kaibahan lang ay ang kanilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang homosexuality. Siya si Vicky, isang cross-dresser. Iba ako dahil I like the things that my sisters wear. I like the toys that my sisters play. Hindi naging mahirap para kay Vicky ang tanggapin na siya ay isang homosexual. At an early age, nakapili na kagad ako ng gender ng 11 years. Ultimately, natanggap ko na rin naman sa sarili ko na iba ako. Kasi parang, if you wouldn't accept it in yourself, paano ka matatanggap ng iba, diba? Ang desisyong ito ni Vicky ay hinuhusgahan ng iba. From the bystanders, from some friends na makakita dyan pag-uutak ko sa homosexuality. From some teachers, they would call you bakla, yung mga ganun. Or sometimes they would call you abnormal, yung mga ganyan. Siya naman si Robin, kilala rin sa pangalang Tiffany. Honestly, I also fall in love with women, but I also fall in love with men. It's bisexual. I'm bisexual. Subalit, hindi ito mapapansin sa kanyang pananamit at pagkilos. I'm very malambing, very fond of doing feminine stuff. Nag-cross-stitch ako. I'm very sweet, I also dance. That's why at first they thought I was just a feminist. Parang babae lang kumilos. Ano yung pakiramdam mo kapag may kasama kang mga babae nila? I see them as very nice friends. When I'm with them, I see them as very respectable people. As friends. Kapag nahuli nila yung panlasa ko, which is wala talagang criteria, I may fall in love with them. Sa mga lalaki naman, ano pakiramdam mo kapag may kasama kang mga lalaki? Actually, mapili ako sa kasamang lalaki kasi mainly, it's not that I'm stereotyping men, pero karamihan kasi sa lalaki, magaspang na macho. At ang problema, ang tingin niya, alam nila sa salitang macho, tawag doon, mali yung kahulugan na alam nila, masyadong mababaw. Sa kanila, macho lang, lalaki kumilos, tarumbado. Minsan talaga sa lalaki, ayaw kong sumasama, lalo na mga magagaspang na ang tingin nila sa babae yung go party, let's have sex with them. Ayaw ko sa kanila. Ito talaga. Siya naman si May, at ang kaibahan niya sa ibang lalaki, hindi ako nagkakaroon ng attraction sa babae. tulad ni Vicky, isa rin siyang cross-dresser. Komportable ako pag nagsusuot ako ng pambabaeng sapatos. Natatandaan ko pa nga, sinusuot ko talaga yung sapatos na nanay ko. Oo, nung bata ako. And then yun, mas naglalaro din ako, pero mga pambabaeng laro. Sa tingin ni May, hindi pa lubusang tanggap ng lipunan ang mga gaya niya. Pag pumunta ako ng mall, nakahiwalay kung mga babae sa lalaki. Ako kahit saan ako pwede. Pero pinagsasabihin ako ng guard na dito ka sa lalaki. Pero ako parang
ano ba, male, female lang naman yan. Wala namang pinagkaiba yan sa kung ano man ang kasarian ko. Basta ang importante sa makapasok ako dun sa mall. So kapag gano'n, anong reaction mo? Naiinis ka syempre, pero wala ka rin magagawa. Kasi ganun talaga, ganun yung trato ng lipunan sa mga bakla at lesbiana. Itong mga discrimination ay galing naman sa ignorance naman, no? Na hindi naiintindihan ng mga tao kung ano ang homosexuality. Hiling lang ni na Robin, Vicky at May maging mas bukas ang lipunan sa pagtingin sa mga katulad nila. Open your eyes and open your mind. Honestly, I don't believe in the saying na respect is earned. Respect is given to anyone freely. Pero, you lose respect with the things that you do. Tanggapin nyo na lang kung ano yung pinili naming maging kami, diba? Kasi, malay nyo, in the future, baka magamit nyo rin kami, diba? Sa mga bagay na may interest kayo. Hindi ko naman inoobliga na lahat na maging open-minded. Mas maganda pa rin na maging bukas tayo sa iba't ibang sexualidad dahil may mga kondisyon din at may mga iba pang klase ng sexualidad na nandiyan at nangangailangan ng pansin at atensyon.